Network Entertainment. Uso kasi sa ibang bansa yung magkakaroon ng may mga tao na mag-hold ng open, tinatawag na open jam, kung saan pwedeng may punta ng mga kahit sino tapos tumugtog tapos for free ganun. Tapos yun, unang sala ko sa open jam dun sa lugar namin, parang kinuha kong bahista. Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So ngayon face-to-face yung recording natin ulit dahil nasa conference kami at may nabudol ako dito sa JPGU, Japan Geosciences Union. So di ba yung mga previous episodes natin face-to-face din dahil nag-EGU ako. So ayun lang, konting backstory. Anyway, going back, so ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is currently a PhD student at National Cheng Kung University working on projects related to seismotectonics and geodesy. He obtained his bachelor's in geology from UP Diliman, then worked in the mining industry for 5 years before pursuing his master's in geology at the same university. So without further ado, let's all welcome Mr. John Fungo. Hello, mabuhay. Ano ba yung sa Taiwanese paano yung greeting? Ni hao. Ay ganun din pala yun. Same sa ni hao. Chinese. Pag i-greet mo yung professor mo, lao shu ni hao. Ganun. Okay. Ayun. So ang topic natin ngayon, so hindi ito yung usual topic natin na may paper tayo na pag-uusapan. But rather ang pag-uusapan natin ay yung life beyond the laboratory. Kasi si Fungo pa rin tawag namin sa kanya. Tinatawag namin siya by his last name. Pero dahil dito tayo sa podcast, John na lang tawag natin. Salamat. Si John, nagbabanda siya. So yun yung pag-uusapan natin, life outside the laboratory, para hindi naman puro mga papers. At minsan kasi nakakapagod din, nakakaumay pag sobra-sobra yung pagbabasa ng mga papers. But siguro bago natin i-discuss yung yung hobbies ni John, kilalanin mo natin siya as well as yung journey niya as a scientist, paano siya napadpad sa Taiwan, and also kung ano din yung ginagawa niya, yung research na ipapresent niya dito sa Japan. Syempre konting overview. So speaking about JPGU, so can you share ano ba yung research na present mo dito sa JPGU without oversharing yung mga details na hindi pa pwedeng i-share? Hindi ko talaga i-overshare. Pero ang gist na lang niya is may kinalaman siya sa seismotectonic stress inversion ng isang major earthquake sequence sa Pilipinas. Yan. Siguro expound natin yun. Pag seismotectonic stress inversion, anong ibig sabihin? Originally kasi yung stress regime sa isang lugar, yung sigma 1, sigma 2, sigma 3, pwede siyang ma-invert gamit yung yung attitude na nakita natin sa faults. Ngayon, noong 1984, ginawa ng isang scientist, if I'm not mistaken, si Andrew Michael, parang in-apply niya yung ganong methodology sa earthquake focal mechanism solutions, which contain the same data pero dun naman sa nodal planes na may kinalaman sa earthquakes. Ganun. Kapag sinabing nodal planes, ito yung plane ng fault na gumalaw. Yun ba yun? Tapos pagka inaalam mo yung stress na i-release ng fault plane na yun. Ang inaalam natin is yung general na stress regime sa isang lugar gamit yung isang set ng mga ng data. So kung alam mo yung stress regime, parang alam mo din kung saang part specifically ng fault nag-accumulate ng stress. In a way parang ganun, or malayo sa sinabi ko. No. More like
kung amang siguro ang pinaka-safe na sabihin is malalaman mo kung saan yung direction ng di ba yung sigma 1 yung maximum compressive stress, malalaman mo yung direction niya sa isang region. Hindi lang sa isang fault. Yan. Depende kung ano yung lugar na kukunan mo. Kunwari, kung subduction yung zone yung kukunan mo, may specific na directions ka na ng sigma 1, sa sigma 2 saka sigma 3, yung compression saka yung extension. May certain directions ka na makuha. Ganon. So Tapos yung earthquake, pwede mo bang banggitin kung anong earthquake ang Hindi. hindi. Okay. Oo. Abangan nyo na lang sa kung lalabas na yung paper. So, ayun. Anyway, so si John ay nag-PhD ngayon sa Taiwan as mentioned earlier. Pero siguro, alamin muna natin yung journey niya, paano siya napunta sa Taiwan. And of course, simulan natin sa pinaka-simula. Bakit geology yung napili mo na kurso nung college? Actually, nung high school ako, coming from Pisay, parang okay lang sa akin kahit ano talaga yung kunin kong course. Ang importante sa akin is magkaroon ng job na mataas yung sahod. Kaso lang, naisip ko rin, kung kukunin ko yung course na kung saan karamihan ng batchmates ko pumunta doon, edi marami akong kakompetisyon. Tapos, batchmate ko rin sa high school yung nephew ni Doc Caloy Arcelia. Ang name niya is MJ. Tapos yun, inintroduce niya ako dun sa kurso ng geology. Batchmate mo sa Pisay? Oo. Okay. Tapos yun, nag-take kami ng geology. Tapos ang nakakatawa niyan, 3 lang kami sa batch na nag-take. Tapos yung pinamataas na score namin, na-score sa batch namin, naging oblation scholar siya. Tapos si MJ, naging intermed scholar. Tapos ako lang yung wala. Ikaw lang yung natera. Oo. So yung ending pala, ikaw, sa buong batch nyo, ikaw lang yung nag-geology. Oo. Na first choice. Kasi eventually, may ibang batchmates, si Dr. Minay. Pilit siya ni Minay. Aquino. Naging guest din natin si Ma'am Minay. Yun, si Minay. Yun. Nag-shift din siya eventually sa Joel. Ganun. Wait, kabatch kayo sa Pisay? Oo. Bio yata yung first course niya. Tapos si John Mark Bautista, nasa DOE. Oo. Pero hindi ko sure kung ano yung first, yung first choice. Yun, si Ma'am Minay guys ay si Dr. Carmina Aquino, naging guest din natin dito sa podcast. Tapos yung naging topic natin doon ay yung ginawa niyang research sa Zambales Range na nag-measure sila nung hydrogen degassing, na yun yung pinakamataas na na-measure na hydrogen degassing sa buong mundo. So please check nyo na lang kung interested kayo. Basta yung idea nun ay pwede siya maging isang alternative energy source. Yun na pala yung research niya. Kasi iba yung ginawa niya sa PhD niya. Nung nung nagbalik scientist na yata siya sa PNRI, yun yung ginawa niya. So, yun. Anyway, going back dun sa sa kwento mo. So, sabi mo, gusto mo yung yung mataas na sahod na kurso. Oo. No, pero 'di ba nung time din na 'yon yung lahat ng mga Pisay ay aside sa pagkuha ng OPCAT, nire-require din na kumuha ng DOST scholarship na exam. Yung geology din 'di ba yung may pinakamataas na stipend at that time. Tama ba? Geology at physics at that time. Hindi ko maalala kasi Hindi ko maalala kung gano'n nga. Pero mataas ba talaga yung naging sahod mo saan? Feeling ko pantay ka-level lang din namin yung ibang courses na nag-take ng DOST. Kasi yung ibang batchmates nagkukumparahan din kami ng stipends. Pero yung natatandaan ko talaga nung time ko, kasi mas bata ko by a few years, yung physics at geology yung may pinakamataas. Kasi gusto mag-enganyo nung DOST na gumawa ng ganong course yung mga tao.
Baka sa batch nyo na yun. Kasi naalala ko nga rin ang daming Pisay sa inyo sa iba't ibang campus. Oo. Pero nung grabe ang laki naman ng pinagbago, ilang years lang yung yung gap natin. Ano nga Ilan ba kayo sa batch nyo? 55. Mas madami kami. Almost double. Kami nga rin kasi parang di namin masyadong naabutan yung boom ng gold nung pag-graduate namin. So ilang years lang yun. Nung high school pa kami siguro, doon nagbo-boom yung gold. Yun. Kasi yun yung time din na kaya sinasabi ng mga tao na malaki yung sweldo ng geologist kasi madalas pumupunta sa minahan. Oo. Pero yung minahan may tinatawag sila na boom and bust cycle. Depende sa presyo ng mga metals na binebenta. Tapos nung time na pagka-graduate mo, mababa yung parang pababa yung mining industry. Yun ba yun? Di naman sa pababa, pero feeling ko mas tumataas yung presyo ng nickel. Kaya mas mas maraming geologists na nakuha para sa nickel laterite exploration. Ganun. Tapos pababa yata ng konti yung presyo ng gold nung pag-graduate namin. Pero di ba pagka-graduate mo, di ba nag-work ka sa sa minahan? Oo. Paano nangyari yan? Paano nangyari yun? Nag-guess nyo na ba dito si Raymond Loterio? Hindi pa. Yun, parang may nag-work siya sa isang nickel laterite exploration company nung time na yun. Tapos, since nakita namin siya dati sa NIGS, yun, sinabi niya sa amin na naghanap sila ng JEO. Tapos yun, naalala ko, di pa ako graduate nung tumawag siya. Pero alam ko, patapos na yung SEM. Tapos, dahil mahirap ako, nag-yes na ako. Pero nung time na yun, ano specifically yung ginawa mo sa mining company? Siguro sabihin ko na lang na overall. Yung sa buong phase na nagtrabaho sa minahan, parang medyo holistic yung approach ng mga boss namin. May times na napupunta kami sa greenfield exploration. May times na nasa office lang kami. Tapos may times na nasa minahan kami. Kapag nasa greenfield exploration, greenfield yung yung hindi pa na-explore. Yung parang i-explore nyo. Green roots ba tawag doon? Greenfield. Nakalimutan ko na yung explore pa lang. Bale, since sa nickel laterite, yung commodity is nickel, gusto namin yung laterite na nabuo na may mataas na concentration ng nickel. And kadalasan, matatagpuan mo siya sa mga may bedrock ng peridotite. So yung una namin ginagawa for the sake ng audience, yung laterite, yun yung mapula na lupa. Tama ba? Or not necessarily? Nagiging mapula siya or minsan orange brown or yellow brown, depende din sa type ng iron na nasa soil. Pero kailangan kong i-breakdown sa yung mapula or yung ma-yellow na or ma-brown na layer, yun yung tinatawag na limonite. Kaya nga limon kasi, diba? Lemon. Oo. Yung kulay niya is na-derive dun sa level ng oxidation ng iron dun sa soil. Tapos sa ibaba niya yung saprolite layer. Medyo nagiging greenish na siya dahil dun sa mga alteration minerals na nandun tulad ng serpentine, mga clays, ganun. Tapos dito rin usually yung iron rich na not iron, nickel rich na layer sa saprolite. Tapos minsan andun sa layer ng gitna ng saprolite saka nung pinaka bedrock. Yun. So siguro na sabi siya na mapula kasi yung nakikita ng mga tao is yung limonite. Yung sa surface na. So yung green, sabi mo? Greenfield? Greenfields exploration. Yun. Tapos bukod pa sa tingnan namin yung extent ng peridot. Kasi sa isang lugar na may peridotite, may expect ka rin na ibang bato. Yung mga usually nasa taas ng ophiolite tulad ng mga gabbro, basalt, andesites, ganun.
So kailangan naming malaman kung nasan ba yung yung peridotite at kung nasan ba yung mga iba na yung lithology. Tapos after nun, nagbabara na rin kami para makita kung saang spots, kung ano ba yung pagkatapos nagbabara na kami dun sa laterite. Tapos may makuha kami na core logs ng limonite, saprolite hanggang sa bedrock. Tapos i-core log namin kung ano nakita namin. Tapos i-send sa assay para malaman yung grade. content. Oo, yung content. Yun. Tapos from that data, yun yung ginagamit para sa resource estimation sa isang lugar. Gaano kalalim yung dinedrill nyo pagkaganyan? Ang basehan namin is hanggang 1 meter na bedrock. Kasi kapag naka-penetrate kami ng peridotite, hindi naman automatically bedrock yun eh. Posibleng boulder lang siya. So, yun. 1 to 1.5 meter yung feeling ko yung okay na standard. Yung bedrock. Pero yung sa upper part, kahit gaano ka kahit gaano ka kapal. Although depende rin siya sa sa experience ko parang mataas na yung mga 25 meters. Okay. So hindi siya ganun kakapal. Tapos paano yung nun? Paano yung setup niyo yun sa field? Like, 'di ba, mag-field work kayo tapos ilang months kayo naka-deploy lang dun sa bundok para gawin yung mga drilling na yan? Depende rin dun sa size nung area. Pero usually dun sa dati kong company, mga 3 linggo kami nasa bundok. Tapos after nun pinapababa kami. May yun, may kumbaga parang target length ng mga cores, or kuha lang kayo ng dun sa mga pre-designated na targets? Dun lang kami talaga sa pre-designated na targets. And kasi yung targets ay nakabase siya kasi paano ba explain to? Kumukuha kami ng contractors para mag-drill. Tapos yung bayaran nila is depende din sa metro. So usually yung pinaka-amo namin mag-iisip siya ng kung ilan yung overall na length nung na ibabarena sa isang lugar. Tapos yun yung ibabayad nila sa contractor. Tapos yun, yung pagbarena is nakadepende dun sa dun sa budget namin. Ay, doon nyo na rin pagdedesisyonan kung ilang drill core gagawin. Parang, gets. Tapos, from working sa mining industry, bakit ka naman nag-decide na mag-pursue ng masters? Wait lang, hindi ko pala na may dalaw pa yung sa yung sa office. Pinapagawa kami ng ng mga ISOPAC sa ISOGRAD maps. Tapos pinapa-report din ko nung nakita namin. Tapos tumutulong din kami sa paggawa ng reports. Tapos sa Mina naman, parang nag-grade kami nung may mga stockpile sila, which is yung pagkukunan sana ng inyong pagkukunan ng i-export na ibebenta na laterite. Tapos minsan chinecheck namin yung grado nun. I-export siya sa ibang bansa. Hindi siya pinaprocess sa Pilipinas. Hindi, tama. Oo. Walang kakayahan mag-process sa Pilipinas. Siguro tahimik na lang muna. Ewan ko, kasi matagal na akong wala sa industry, so hindi ko alam. Sa bagay. Nabalitaan ko may HPAL na raw na process ng pag-process ng ng laterite. Although di ako aware sa kung gaano siya kalaganap sa Pilipinas. Wait lang, ano yung next question mo? From mining industry, pagtatrabaho sa mining industry, bakit ka nag-decide na mag-pursue ng masters? Feeling ko halo nung quarter life crisis saka burnout. Tapos sabi rin nung boss ko dati, shoutouts kay Sir Joe Sunga. Parang kapag na-saturate mo na raw yung lahat na pwede mong matutunan sa isang lugar, then yun na yung time para mag-move on ka sa iba. Pero bakit yung naisip mong gawin ay
masters in geology, hindi mo inisip na mapunta sa ibang fields na other than geology? Actually, nung una, inisip ko gusto ko lang magturo eh. Pero, nung after kong mag-masters, hindi na after, habang nag-masters ako, nakikita ko yung ginagawa nila, nung advisor ko si Ma'am Jill, na sobrang, parang imposible ko yata magawa. I mean, believe ako, sobrang taas na respect ko sa kanya na pagsasabay niya yung family plus yung meticulous na pagtuturo sa mga students niya plus yung pagtuturo, pag-handle ng advices niya plus nagtuturo pa siya ng maayos. Yun. Tapos nagsusunod pa siya ng paper. So parang naisip ko, ang dami ko palang hindi alam noon. Yun. Pero nung time na yun, nung nag-masters ka na ng geology, yung thesis mo naging in a way related ba siya sa mining industry or completely iba na siya? Related pa rin siya sa mining industry. Although ibang field na. Pero may peridotite pa rin. So somehow familiar. Ganun. Can you share tungkol sa ano yun or ano? Pwede. Parang may nakitang gold veins, quartz veins na may ginto sa isang lugar sa Zambales. Tapos yun, parang gusto namin malaman kung ano ba yung alteration process, paano ba napunta yung ginto doon. Kasi hindi siya usual na setting para sa isang shallow na ang tawag doon shallow na deposit. Siguro feeling ko very common siguro to na question ng mga tao. Bakit ba for geologists importante alamin paano nabubuo yung mga ganitong minerals? Like yun nga yung sinabi mo, yung veins na yun may mga gold. Bakit ba importanteng alamin yung gano'n na process? Miminahin nyo lang naman, di dapat kunin yung lahat nung makita nyo. Anong importance? Bakit gusto mong malaman paano nabubuo yung mga ganitong deposits? Una kasi pag nakikita natin yung kunyari yung mga alteration patterns, kung mula doon sa host rock papunta doon sa part na maraming vein, posibleng makita mo rin yan doon sa iba't ibang parte ng deposit. So makakatulong siya sa paghahanap ng iba pang parts ng deposit na mataas ang concentration ng ore. So parang yung pinaka-practical niya na dahilan. So in a way, pag alam nyo halimbawa kung paano siya nabuo, for example, kahit nakita nyo lang siya sa ganitong lugar, kung alam nyo paano siya nabuo, you can expect na pwede nyo rin siyang makita sa isang lugar na gano'n siya. So parang magiging mas targeted yung pag-explore at pag-mina ng ganong resources. Lalo na yung pagmimina kasi di naman pagmimina, yung exploration stage, sugal siya eh. Yung drilling, mahal siya. Tapos yung drilling sa mga ganitong deposito, mas mahal siya compared sa nickel laterite. Parang ilang mga 700 meters yata dun sa dating deposit na inaral ko for masters. 700 meters yung isang barena. Sobrang haba nun. Tapos syempre gugustuhin ng management na magkaroon ng pinaka-konting gastos pero pinamataas yung chance na makatama ng high concentration ng ore. Ngayon, yung next question ko naman, since previously yung ginagawa mo sa Pinas ay more related sa mining, yung PhD mo naman related sa seismology. So paano ka napunta sa Taiwan for your PhD at bakit nagkaroon ka ng ganong shift sa topic na from yung mining related na geochemistry, petrology, geochemistry, napunta ka sa geophysics? Actually nung nag-take kami ng 215 na course, yung Advanced Field Geology, parang nabanggit sa akin ng advisor ko si Ma'am Jill na yung professor ko ngayon sa Taiwan, si Professor Rao, matagal na daw siya naghahanap ng PhD student
na Pinoy kasi meron silang mga GPS station sa Pilipinas. Tapos syempre una nagda-doubt din ako kung kaya ko bang matutunan yun. Tapos medyo di ko na lang sasabihin ko sino, baka ayaw nilang mabunyag. Yung mga kaibigan ako sa field na yun na in-encourage ako na i-take yun. Tapos, and part din, nung master's din kasi, ako ba, parang parang naging parang, paano ko ba sabihin yun? Parang nagkaroon talaga ako ng enthusiasm sa research, sa science. And parang inisip ko rin na kaya namang aralin yung kahit anong field, basta magbigay ka lang ng time. Yun. Kaya yun, parang inisip ko, kaya ko rin siyang aralin. Although later na-discover ko na madugo nga. Oo. Ang dugo ng ng mga maths saka physics. Oo. Parang ganun nga lagi yung yung sentiment sa research na parang kasi syempre yung research always starts sa research question. So at the start, may hindi ka alam at talagang may learning curve para hindi naman siguro natin masasabi na completely nagiging madali siya later on, pero nababawasan yung difficulty eventually. Mahirap lang yung start na yun na yung shift mo. Oh, tama. Although feeling ko medyo mas mahirap yung shift kasi from geochemistry tapos geophysics. Pero looking back ba sa experience mo na yan, kasi walang geophysics talaga na course sa Pilipinas eh. Pag sa ibang bansa, 'di ba sa Taiwan or dito sa Japan, ibang degree talaga yung geophysics sa sa geology. Can you share yung essential na math subjects na kailangan mong i-review para in a way ma-acclimatize ka dun sa pag-shift mo sa geophysics? Siguro yung calculus saka integrals. Tapos may yung matrices din. Linear algebra yun, no? Linear Tama ba? algebra. Oo. Yun. Ano ba tanong mo? Yung math. Yung math. Oo. Yan. Tapos naalala ko yung isa sa mga courses ko na pangalan nun, signal processing. Parang nag-integrate ulit ako manually. Kasi may mga ganun silang may ganung parts dun sa lessons. Which is na-apply din naman namin later on sa dun sa topic. Speaking of signals, siguro pag-usapan naman natin yung life outside the laboratory, yung pag-music mo, yung pagbabanda mo. Kasi eto side story lang to kasi mas na-appreciate ko yung field nung seismology nung nag-edit na ako ng podcast. Kasi 'di ba yung sound, may waveforms na nare-record yung mga software eh. Tapos in a way, parang yung mga seismographs, may imagine mo rin siya na parang ganun eh, di ba? Yung mga waveforms. Tapos the more na pinaprocess ko yung audio ng mga waveforms ng podcast, medyo nagigets ko yung na-appreciate ko yung seismology kasi dati may nababasa ako na yung mga seismologists, kaya nila ma-distinguish. Halimbawa, pag nakita nila yung ganitong waveform, ay ito dumating na yung P-wave, dumating na yung S-wave. Ngayon nag-edit ako ng audio ng podcast. Minsan pag nakita ko yung waveform, ay dito huminga ako. Dito nagsabi ako ng napapansin sa waveform. So parang very interesting siya sa akin. So ngayon pag-usapan naman natin yung yung music side mo na ayun, yung life outside the laboratory. Ano ba yung ano yung musical instrument na tinutugtog mo at paano ka naging interested sa music? Yung tinutugtog ko nauna ko natutunan yung pagigitara. Tapos later on mas nagustuhan ko mag-bass. Tapos yung interest sa music, feeling ko di ko alam kung same sa'yo, pero nung high school kasi kami, yung mga lalaki, halos lahat yan involved sa sports, tapos sa Dota. Feeling ko gets mo yun eh. Gets ko yan. Sports, Dota. Tapos either music or dancing. Tapos nung graduate kami nung high school, medyo nag-stick sa akin yung music. So after nung high school ka nagsimulang tumugtog nung
Ano yun? Bass ba yung tawag? Ay, hindi. Gitara? Yung bass, nagsimula na lang ako nung nagtatrabaho na ako. Kasi, wala rin ako masyadong pera dati. So, yung nagtrabaho na ako, doon lang ako nagkaroon ng dispensable income. So, bumili ako ng bass. Pero nung high school, doon ka na, nagsisimula ka na talagang tumugtog sa klase. Parang may ganun talaga lagi sa sa mga klase, may group of students na talagang tumutugtog ng Oo. instruments. Feel ko, gets mo rin. Oo. May mga, ang tawag doon, beatbox ba tawag? Beatbox, Beatbox, mga kahon. gitara. Tapos Oh. yung mga tinutugtog mga OPM songs. Oo. Ganun din ba ganun yung ginagawa mo dati ng high school? Oo, tumutugtog ng OPM songs pero yung parang na-form ko na banda nun yung band leader yung pinapakinggan niya kasi mga foreign na tugtog. Pero ano ba yun? May na-train ka ba formally at that time or YouTube at paturo lang sa mga lang. kilala? Nung una nagpaturo ako dun sa isang barkada ko sa high school. Tapos, actually, the way we learned music, parang nag-aaral lang kami ng mga kanta. Kunwari, papakinggan namin yung album na Kamikaze. Tapos yung matripan naming kanta, kakapain na lang namin. Naalala ko yun kasi may mga banda na once na lumabas yung single nila or album, nagpapaunahan kami ng mga barkada ko nakapain yung yung mga kanta na gusto namin tugtugin. Kasi hindi pa uso nun yung cover. Diyan pala curious ako kasi may di ba yun? Naalala ko dati nung high school, may mga website silang pinupunta na makikita mo yung chords. Ultimate Guitar Tabs. Pero yung iba, kahit hindi nila tingnan yung chords, pinapakinggan lang nila. Alam nila kung anong chords yung tutugtugin. So, curious ako, paano mo, dati nung high school, ano yung ginagawa mo? Tinitingnan mo yung chords sa internet or talagang nare-recognize mo kung ano yung mga naririnig mo? Nung una, syempre, ang kaya ko lang tugtugin is yung mga may tabs sa may chords. At tapos, nag-aral din ng music na medyo mas komplikado na umabot sa point na wala siyang cover, wala siyang tabs. So, gusto ko siyang tugtugin talaga. So, tinatyaga ako talaga na kapain. So, umabot ako sa point na kaya ko ng mag-learn by ear ng isang Although hindi ako ganun kabilis. May mga nakilala ako na kilala mo si Jago, di ba? Yun, medyo perfect pitch yun . Marinig lang niya yung isang melody. Parang alam na niya kung saan sa gitara ilalagay yung daliri niya. Pero ako, kailangan ko pa ng trial and error. Ganun. Okay. Although minsan sa mga pop songs, since medyo repetitive yung patterns ng pop songs, alam ko na agad yung pattern. Ganun. Pagka ganun, perfect pitch na ba yung tawag doon or iba pa yung term na yun, iba pa yung meaning? Ang perfect, dalawa kasi yun. Yung perfect pitch, yung katulad ni, sino yung kumanta ng See You Again? Si Charlie Puth, yun. Pag may narinig siyang sound, kahit saan pagaling, alam niya yung note. Yun yung perfect pitch. Ang relative pitch, parang pag may narinig ako, kailangan ko hulaan ko muna kung saan siya. Hanggang sa... Tapos i-adjust mo hanggang sa makuha mo. Okay. Pero once na malaman ko yung una, alam pa na yung mga kasunod. Tapos nung nag-college naman, ano na yung ginagawa mo? Like, paano mo pinagtuloy-tuloy yung pag-music mo? Yung college, wala talaga akong parang legit na banda. Although tumutugtog din ako, pero mostly cover lang. Tapos, madami rin akong time na ini-spend sa pagigitara lang. Kasi yung pagpa-practice sa gitara, para siyang pagbabasa. Wala siyang bayad. Tapos mag-isa ka lang. Ganun. Parang introvert time siya. Ganun. Saka, rin pala, nag-self-study rin ako ng mga scales, ng mga theory. Yun. Actually, hanggang ngayon, nag-aral pa rin ako. Nag-self-study pa rin ako. Pero naman, sa ibang genre naman sa jazz. May may dinededicate ka talaga na oras per day na mag-aral or
kung ano lang yung available time, yun na yun? O mostly kung ano lang talaga yung available time. Kasi umabot ako sa mga araw na pagod, tawag dito. May gusto akong tapusin agad. So, parang buong araw, parang 12 hours nasa lab ako, ganun. Tapos pag uwi ko, gusto ko lang magpahinga, ganun. And may ibang time naman na feeling ko kaya pwede namang magkaroon ng free time. Yun, i-dedicate ko sa kung ano man gusto kong aralin na kanta. May mga specific brands ka bang may babanggitin tayo dito na brands, baka may gustong mag-sponsor. May mga specific brands ka ba na prefer? May effect ba yung brand dun sa tunog ng instrument? Or dyan din ako curious eh. Kasi di ba madaming mga iba-ibang brands ng mga musical instruments. May effect ba yun sa tunog na na-generate nila? Napapansin mo ba yun or wala naman? Ang pinaka may epekto talaga ay yung kunwari sa electric bass. Isa is yung kahoy na ginagamit para dun sa fretboard. Tapos, pangalawa is yung, nakikita mo yung square na black dun sa pinaka-katawan ng bass. Yun yung tinatawag na pickups, yung may bilog-bilog. Yun yung pangalawang na-apekto. Kung ano yung type ng material na ginamit para dun sa pickup. Ganun. Tapos yung yung pangatlo is yung circuitry. Medyo hindi ako hindi ako engineer. Pero hindi ko masyadong alam kung paano siya na-apekto dun sa tunog. Pero isa sa mga basehan. Kasi 'di ba sinasaksakan yun ng di ba? Yung cable tapos naka-connect sa speaker. Oo. Yung pickups yung nag-amp, yung nagre-receive ng signal tapos tinatransform niya, ganun. Tawag dito. So usually kapag may isang brand na nagbenta ng isang bass na maganda yung kahoy, tapos maganda rin yung body, pero pangit yung pickups, pero mas mura siya. Ang gagawin ng ibang basses is bibili nila yon tapos papalitan na lang nila yung pickups. May mga din pala customization na ginagawa yung mga musicians. Para mas makatipid. Ikaw ba, umabot ka sa ganong point na kina-customize mo yung mga instruments? Ngayon kasi tawag dito. Nung high school, college siguro ako. Pero ngayon parang, syempre nagtatrabaho na tayo. Parang wala nang time sa ganun. Pero ngayon ba, since nagpe-PhD ka na rin ngayon, paano nakakatulong, anong masasabi mo na paano nakakatulong yung music for you? Nakakatulong ba siya pamparelax sa'yo sa mga moments na very stressful na sa lab or? Actually, depende rin. Kung pupunta lang ako sa isang lugar para makinig, yun yung nakaka-relax. Tapos, pero kung kami na yung magpe-perform, medyo nakaka-stress din na na mag-aaralin yung piyesa na kailangan namin tugtugin. So minsan, siyempre, feeling ko na-experience. So may banda ka ngayon dun sa Taiwan na tumutugtog kayo? Oo, dalawa. Yung sa funk band, tapos yung sa parang jazz na medyo halo-halo yung tinutugtog namin. Ano yun? So, every weekend may gig kayo na tumutugtog kayo sa bar? Hindi naman. Parang mga once or twice a month, ganun. Tapos lahat kayo nagbe-PhD? Hindi. Iba't ibang walks of life yung Actually, yun din isa sa mga na-realize ko sa music. Parang, pwede akong pumunta sa isang lugar, tapos, pag na-infiltrate ko na yung social circles na music, parang ang dami, magkakaroon ako ng community. Ganun. So, paano nagsimula yun? Like, isang araw pumunta ka lang sa isang bar? Ganun ba yun? Like, paano nagsimula yung paano mo nahanap yung banda mo sa Taiwan? Yung pinakauna kong encounter talaga is, uso kasi sa ibang bansa yung magkakaroon may mga tao na mag-hold ng tinatawag na open jam. Kung saan pwedeng may punta ng mga kahit sino, tapos tumugtog, tapos for free, ganun. Tapos yun, unang salang ko sa open jam dun sa lugar namin, parang kinuha kong bahista. Yun ay sa unang band? Hindi, pa yun, may parang dati pa akong banda na
na disband. Tapos after nun, kinuha ako nung gitarista nung banda ko ngayon. Oo. Tapos kapag tumutugtog kayo, for example, for a gig sa yung jazz bar or anything else, binabayaran din Oo. kaya ba? Oo. Ayos ah. Tapos ano rin, parang umabot din sa point na na babayaran namin yung yung pag-rent namin ng studio. Ganun. Mas malaki ba siya sa scholarship mo for PhD? Hindi naman. Saka hindi ko hobby lang naman siya. Hindi yung isip. Yun din sinasabi ko sa mga kabanda ko pag kunwari kunwari may nirarush ako na deadline. Uy, bawal muna ako ngayon. Oo. So ibig sabihin walang pilitan na kapag may gig dapat nandun kayo lahat. Kaya nilang tumugtog na wala ka dahil may ginagawa ka for your PhD. So this week ba during JPGU may gig ba kayo dapat or Wala. Ilang months bago mag JPGU, sinabihan ko na yung mga kabanda ko na, oy, pa-block nitong nung week na to kasi nasa Japan ako. And ganun din, actually sila rin naman, pumupunta rin sila ng ibang bansa. So sinasabi nila in advance kung bago sila lumipad. So lahat kayo for mga hindi kayo Taiwanese sa band na 'yon. May ibang Taiwanese tapos may ibang foreigners. Kanina nabanggit mo din na parang medyo kinakabahan ka din pag nag-perform kayo sa large na crowd. May ba? In a way, may masasabi ka ba na experience mo sa pagbabanda na nakatulong din sa on that technical side of things ng pagpi-PhD mo, like yung experience na yun pagtugtog sa crowd, nakakatulong ba siya sa'yo pag pinipresent mo na yung thesis mo sa isang audience or something? More like parang si Ma'am Beth siya ito nagsabi sa akin nun na yung pagpe-present or presentation parang parang para rin siyang performance, ganun. Tapos nung nagsimula rin isa rin sa mga confessions, bago ako nagsimula ng masters, hirap talaga magsalita ng English. Tapos parang naisip ko na skill din siya eh. So something na siya na kailangan practicein. So parang ilang beses din nung nagsimula pa lang ako sa masters, nagpa-practice talaga ako ng presentation ko several times. Kunyari mga 3 times a day, isa-set ko na magbibigay ng 15 minutes para lang practicein yung pagbigkas ng mga salita. And funny enough, nasa ibang bansa na ako na minsan pure English na talaga yung iniisip ko. Tapos mas mas natural na lang yung pagsasalita mo in English. Although hindi siya parang hindi siya sa Taiwan kasi hindi siya natural na English speaking country, pero pag nag-English ka nakakaya mo naman na tuloy-tuloy. Pero hindi siya yung feeling mo na natural level ng English na with the accent. Parang mas na-pick up mo yung Taiwanese na accent pag nag-i-English. Ganun ba yan? Tawag dito. Yung train of thought ko, tuloy-tuloy siya. Pero yung the way ng pagbigkas ko, parang sinusubukan kong gayahin yung professor ko, pati yung isa pa niya student na naging professor ko rin. Kasi napansin ko, kapag nakikinig ako sa kanila, na-stuck talaga sa utak ko yung sinasabi nila. Kasi mabagal sila magsalita. So umabot sa point na minsan naririnig ko sa na-LSS ako sa sinasabi nila. So yun, pag nagsasalita ako in English, susubukan kong bagalan yung pagsasalita ko. Tsaka rin pala, isa sa mga na-realize ko, parang may mga times yata na ang bilis kong magsalita ng Tagalog, parang kinakain ko yung sinasabi ko. So kaya binabagalan ko yung pagsasalita ko sa English. Ganun. Yes. Pero hindi ko alam kung na-adapt ko ba yung Taiwanese accent or hindi.
Pero gets ko yung sinasabi mo na medyo mabagal mag-English kasi ako pakiramdam ko ganun din ako na parang pakiramdam ko kasi yung mga Japanese hindi rin sila hindi ka rin nila minamadali magsalita kasi kailangan din nila ng time na i-observe. So ako binabagalan ko din at mas okay din siya for me. Mas nakakaisip ako ng sasabihin ko. Oo nga, tama. Oo nga, no? Tama. Oh. Doon sa balikan natin yung sa pag sa music nyo. Kasi sabi mo kanina yung mga tinutugtog nyo ay mga cover tumatugtog kayo ng mga cover Yung songs. sa band ako ngayon, puro original songs. Ah. Yung sa funk band, oo. Tapos sa jazz band, either tumutugtog kami ng jazz standard or yung mga original songs na kinompose namin. Ganun. So, ina-upload nyo rin ba yun online like sa Spotify or something? Di pa kami umabot sa ganung point. Pero ako kasi, pati yung sa isa kong banda, bilang matanda yung yung band leader namin. Ang nakasanayan talagang, ang alam naming kalakaran is, pwede ka namang tumugtog lang without releasing your music sa CD or sa streaming services. Ang importante is, tumugtog ka sa ibang venue ng live. Kasi iba yung experience kapag napanood ka ng tao. Ganon. So yun, hindi pa kami umabot sa point na ganon na nagre-release sa streaming services. Common ba sa lab nyo sa Taiwan na may ibang hobbies din yung students na ikaw nag-music. Yung ibang PhD students ba doon sa inyo may mga ibang hobbies din or na alam mo or nagpo-focus lang sila sa lab work? Kung PhD student, hindi. Yung nakita mo si Yunus, di ba? Di ko sure kung may hobby siya. Pero may pamilya na rin kasi siya. So, yun. As may isa pa akong kilalang PhD student. Sobrang batak. Parang araw-araw. Oo, gym buff. Although, parang nasabi niya sa akin na hindi rin niya sure kung tama ba yung ginagawa niya sa buhay niya. Kasi parang umuikot lang sa gym saka sa research yung buhay niya. Although sabi ko, kung nag-enjoy ka naman sa research, edi okay. Ano pang kinaka-doubt mo, di ba? Kasi may ibang tao naman na ganun. Parang dinedevote talaga nila yung buhay nila sa isang bagay. Tsaka tayo mga scientists, kailangan din natin ng hobbies, hindi yung nagkokolong lang tayo sa lab. Kasi sa amin sa office, yung alam ko din, yung iba nag-swimming, nagja-jogging. Yung PhD supervisor ko, nagma-marathon siya. Like, may time dati, kinuwento niya, 4 times a year siya nagma-marathon na 42 kilometers. Tapos dati, nung nag-PhD ako, kapag may party sa office, nakikisabay pa siyang uminom. Pero ngayon, talagang nag-hardcore training siya. Tumigil na siya sa pag-inom kasi gusto niya mag-improve sa sa mga marathon. So, ayan. Interesting lang na Dami kasing nakaka-inspire din makita yung ganun na attitude din ng ibang mga scientists. Talking, tungkol naman doon, may maraming negative na epekto kasi yung alak sa sa bagay. Ako nga pag nakainom ako, usually kasi nagka-calisthenics ako, parang push-ups, pull-ups, ganun. Pag uminom ako sa gabi, hindi ako nagka-calisthenics sa umaga. Kasi, Mabigat. di lang sa mabigat. Paano pag nag-push up ako tapos biglang biglang maging sloppy yung form ko, ganun. Di ba? Delikado siya. Yung PhD supervisor mo ba, alam niya yung alam niya nagbabanda ka? Or, Feeling ko umabot sa point na ganun kasi yung isang assistant prof na na medyo kabarkada ko dun sa Taiwan. Parang out of nowhere, parang tinanong niya ako about sa jazz, about sa pagbabanda. Tapos yung prof ko andun lang sa harapan. Wala naman siyang sinasabi. Ang sabi lang niya sa amin is, I don't care whatever you do, as long as you, parang isabit namin yung kailangan namin gawin. May output lang na. Speaking about that pala, di ba malapit ka na rin
The defense. Soon to be doctor. Hindi, to. pa lang, candidacy exam pa lang. Pero di ba ano na yun? Ang pagka nag-candidacy, di ba pwede ka nang tawaging doctor? Hindi, ba? as candidate. PhD candidate. Iba pa pala yun. Okay. May separate pa na exam para sa defense. Iba pa yung final defense dun sa candidacy. Yung candidacy, ano yung nangyayari sa candidacy? Parang nagagather ng panelists para i-review yung dissertation proposal mo. Tapos usually nangyari to after magawa ng coursework. And then, after nun, at least sa NCKU, dalawang parts yung candidacy exam. Yung isa yung written, parang bibigyan kami ng questions about dun sa research topic namin. Tapos yung pangalawa is oral. Yan. Parang pag napasa namin yun, parang supposedly, ideally, may right na kami na mag-proceed sa research. Ganun. Isang araw lang yun lahat or? Oo. Ang written exam, siya eh. Depende yata siya. May ibang profs na inaalaw na take home yung written exam. Ayos. May iba naman na on the spot yung written exam. Baka hindi na yun pwede ngayon. May ChatGPT na eh. Pwede ba yun? May sa NCKU may ginagamit sila pang detect nung kung ginamit ba ng una is kung gumamit ka ba ng ChatGPT din sa sinulat mo, and pangalawa plagiarism detector. Pero may contentions din, di ba, kung accurate yung mga ganun. Well anyway, ibang Iba topic na naman yun. So ngayon, almost 1 hour na rin pala tayo. Ayun. So before we let you go, Fungo Jan, ano yung mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers natin? Oo nga pala. Namutang ko yung may ganito nga pala sa guide questions. Isa sa mga natutunan ko sa research is kung mag-overwork ka, pwede kang umabot sa point na magkaroon ka ng health condition na ando ka na sa point of no return. So, kailangan mo rin talagang wag biglain yung katawan mo physically para mapagtuloy-tuloy ka pa sa Hindi lang sa pagtatrabaho, pati na rin sa buhay mo. Diba? We work to live, diba? Ganun. Wait lang, may sasabihin pa ako na related dun eh. Ayun, kapag, feeling ko na naranasan mo rin to, minsan sa coding, parang may times na kahit gaano katagal natin i-rework yung code, di pa rin siya gumagana. So, yung mga gito moments, kailangan nito ng fresh na na brain, di ba? So, kailangan matulog muna para yung brain ma-restart niya yung sarili niya. Tapos kinabukasan, posibleng ma-solve na natin yung coding problem. Gets can. Actually, hindi ko lang siya na-experience sa coding eh, pati sa pag-address ka ng reviews sa mga manuscript eh. Lalo na pag may mga moments din na pag hindi maganda yung pakiramdam ko, napipikon ako sa napipikon ako sa comments ng reviewers. Para inisip ko, ano tingin nito sa akin, bobo? So parang pag napipikon na ako, alam ko na kailangan ko magpahinga, babalikan ko na the next day. Baga, ito yung kailangan mong ipahinga, yung puso. Pero ayun, pero ayun din sa coding pala, may mga moments din na pag nasobrahan ka sa code mo, na pakiramdam mo parang tuyong-tuyo na yung utak mo, na minsan hindi sapat yung isang araw lang na pahinga eh. Kailangan siguro 1 week wag mo tingnan yung code mo. Umabot ako minsan sa ganun eh. So, yun. Important nga yung pagpapahinga kasi malaki din yung effect ng stress sa katawan. So, ayan. And then siguro last question, do you have anything to promote? Wala naman, pero kung Pilipino ka na may pakialam sa bayan, sana naman sapat na yung nangyayari ngayon sa Senado, sa presyo ng gasolina, para mamulat yung mata nyo kung sino ba yung dapat yung iboto sa sunod na halalan. Tama. At mag-register na rin tayo sa upcoming. Although hindi pa naman lumalabas yung mga announcement, pero gawin na nating goal yun. Mag-register sa 2028. And may ba? May socials ba yung banda niyo or
Okay na yun. Ano lang ka. Ayokong gamitin to para ito. Okay lang yun. Parang kasi gusto kong separate yung pagbabanda sa science. Sa Ganun. bagay. Okay. So, ayun. I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay John sa pagpapanak ng aking imbitasyon. Salamat Na din. Pinilit ko lang siya dito sa dito sa event, dito sa JPGU. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. At kapag nagkita tayo sa mga conferences, expect kayo na may pipilitin ko kayo na mag-guest sa podcast. Sino ba yung Si Marco? Si Marco. Ay, nag-guest ko na si Marco. Pero may mga pala. May mga ibang previous guest tayo dito sa podcast na nandito din sa JPGU. So, nagkikita-kita kami dito. So, yun lang. And masaya na experience yung conferences. So, yun lang. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.